Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa blat na YouTube, Boss D at your service. Ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan, ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Tayo dito nandirito para mag-enjoy lang, magtawanan, para tayo ay kahit papaano mairaos natin ang araw, oras habang tayo nagtatrabaho. Magandang araw sa lahat ng mga barateros na nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung mga OFW na mga tropa pits natin na ginagamit tayong pangpalipas oras, libangan. Oo, laban lang, tatag lang. At panibagong araw, panibagong buhay. Pasasakitin na naman natin ang mga uluwatay, balon-balunan ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga puro palusot, mga hindot, mga kupal animal, mga buwisit, lahat ng mga sindikato, magnanakaw, kurakot, miyembro ng Kuratong Baliling, mangumit, magmandurukot, mandurugas, mga durobo sa gobyerno, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Palakpakan. Mga bossing, mainit pa rin, lunis na lunis. At katulad ng lagi natin sinasabi, nako mga boss, meron po tayong bagong Facebook page. Bakit tayo nagtayo ng bagong Facebook page? Meron tayong bagong Facebook page, yung Boss Dada 2.0. Facebook yon. Meron tayong YouTube, yung Boss Dada 2.0. Ayan, nandiyan sa taas. Pero meron din tayong isang bagong Facebook. Kasi yung Facebook natin na nasa 300,000 plus yung followers, mukhang kinakangkong. Verified yun, verified account yun. May blue check yun. Oo, pero mukhang kinakangkong ng mga hayop, ng mga hudas dyan sa putang ng meta na yan. Mga tarantado talaga yan. So ngayon gusto nila mangyari yung ano natin na yun, yung Facebook page natin na yun. Kasi sobrang lakas talaga nun Mantakin mo, 3-4 na buwan pa lang yung Facebook na yun. Grabe kaagad yung subscriber, grabe yung engagement, grabe yung followings. Talagang naramdaman ng lahat yung presensya ng ating Facebook na yan, na tinatangkilik ng husto yan. Pucha yan. Ngayon meron akong nadiskubre, mga bossing, para sa mga nagko-content sa Facebook. Kasi ako, pag may nadidiskubre ko, hindi ko yan nililihim. Inaano ko yan. Talagang inilalabas ko yan para makatulong sa lahat. Kasi ang importante dito multiplication mas kailangan mas marami tayong, halimbawa yung mga katulad ng ginagawa natin, di ba, nag-expose ng lahat ng katiwalian sa gobyerno. Kailangan lahat tayo sama-sama marami. Kaya nga kung matatandaan niyo yun, nagpunta kami sa Davao. We gathered, pero noong yung mga kaibigan natin na mga vloggers, yung mga grupo ni Boss Mildo, na mga nagmumotor na mga vloggers, na mga Duterte supporters, nag-message sila sa akin, sabi nila, Boss D, nandito pa kayo sa Davao, Barateros, baka naman pwede ma-meet namin kayo. Tara, sama-sama tayo. Tapos sama-samang nagpunta dyan sa 911. Collab. Kasi sa amin, ang mga vloggers, lalo na yung mga kapwa namin vloggers, we do not look at them or see them as a competition. Nakikita namin sila as a colleague, as an ally, na kaparehas ng advokasya namin o na nagkakalat ng mga katiwalian sa gobyerno, tumusuporta sa mga Duterte, good governance, yung mga pinakapakalat lahat ng mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte noon para magkaroon ng guide lahat ng mga tao, pati yung mga nasa gobyerno, kung papaano papatakbuhin ng bayang Pilipinas. Hindi mo naman kailangan maging matalino sobra-sobra para mapatakbo mo tong bayan na ito Kailangan lang naman magkaroon ka ng puso para sa mga taga-Pilipinas Huwag ka lang naman magnakaw huwag ka lang naman magnakaw, sigurado. Mapapaunlad mo naman ang bayang Pilipinas dahil magagaling naman yung mga nakapalibot sa iyo, yung mga pwede ka naman kumuha ng mga magagaling na tao na makakatulong mo kung hindi ka magaling sa ekonomiya. Kasi hindi naman pwedeng isang tao ka tapos alam mo lahat, mababaliw ka nun. Mauulol ka nun kapag ganun. Yung putyang ina, kabisado mo lahat, ikaw yung pinakamagaling. Kasi sabi nga nila, the moment, I heard this from a very wise mayor. The moment that you think na alam mo na lahat, wala na. Ibig sabihin nun, baliw ka na.
Oo, that's when yung the moment na sabihin mo na mas magaling ako sa tao na to at the moment na sabihin mo na alam ko lahat, walang mas magaling, ako lang, doon magkakaroon ng problema. Parang ito si Bongbong. Malaki problema sa utak, maluwag yung tornilyo. Oo, iniisip niya, siya ang pinakamagaling, iniisip niya, alam niya lahat, iniisip niya, maayos lahat, o kita mo. May topak. O, kasi pag tinanong mo si Pangulong Duterte, do you think ikaw ang sugo ng langit na presidente? Ikaw ang pinakamagaling na presidente? Si Pangulong Duterte will tell you, palagay ko hindi. Hindi, kasi nung nag-aaral ako, mahina naman ang utak ko. Mababa yung mga grado ko. Tapos, 8 years ako sa high school. So, hindi ako magaling. Hindi magaling si Pangulong Duterte, pero ang kay Pangulong Duterte, ang maganda kay Pangulong Duterte, naranasan niya yung maging mayor sa isang mahirap at magulo na probinsya. Kaya nalaman niya kung ano yung problema at nasolusyonan niya yung problema na yun. Sa haba ng panunungkulan niya sa Davao City, yung Davao City na malungkot, yung Davao City na magulo, yung Davao City na madumi, na walang kakwenta-kwentang probinsya, napalago niya, and look at Davao City now. So, pero hindi niya sinasabi na napakagaling niya. Pero in-involve niya yung sarili niya. Pumupunta siya sa mga pinakamalalayong mga lugar, mga IPs, dyan sa Davao City, para lang maabot niya kung ano yung problema nila, and kung may magagawa yung gobyerno, which lagi naman meron. Lagi naman meron magagawa basta genuine lang yung kanilang pagtulong. I'm pretty sure na masusolusyon. So nasolusyonan niya yung problema ng Davao. Kaya nga sabi nung nakausap ko diyan sa Davao, sabi niya, the moment na you think highly of yourself, and the moment na sinabi mo sa sarili mo na tapos na lahat ng kaalaman nasa iyo na, wala na, putang ina, sigurado may hablig ka na, baliw ka na. Kasi kailangan ikaw bilang isang tao, kahit gaano ka galing, tatanggapin mo ng sarili mo na may kulang pa. Bakit? Kasi meron ka pang room para mag-improve. Na yung utak mo, lagi mong lalagyan ng espasyo para laging may bagong impormasyon pa din. Kasi ang buhay ng tao, bagamat paulit-ulit lang yung ginagawa natin, lagi kang may bagong matututunan, at kailangan bukas ang mata at ang tenga mo sa lahat ng mga bagay. Kahit alam mo na, kailangan pakinggan mo yung ibang anggulo para mas maintindihan mo. Si Pangulong Duterte, never niyang sinabi na magaling siya. Never niya sinabi na siyang pinakamagaling na presidente. When you ask him, maganda ba yung pamumuno mo? Masaya ka ba? Sasabihin niya, hindi ako masaya sa pamumuno ko. Sa totoo lang. Pero ang tatanungin ko, ikaw. Kasi self-serving naman. Kung sasabihin ko na maganda ginagawa ko, maganda nagawa ko, self-serving man yan. So, anong gagawin natin? Ikaw ang tatanungin ko. Sa tingin mo ba, maganda ba ang buhay mo ngayon nung ako presidente? Kung hindi maganda para sa'yo, sorry, hindi ko nagawa yung trabaho ko. Pero kung sa kanya maganda, di maraming salamat, lumabas ka. Sabi nga niya before siyang umalis ng presidente, tinanong siya, Sir, do you think you've made a difference? Sabi niya, I want to go out as a president who tried his best to change this country and to make this country work. Gusto ko makilala ako bilang na presidente na ginawa ang lahat. Hindi ako yung nakilalang presidente na magaling, matalino, ganito, ganyan. Gusto ko, ang legacy na iiwan ko is hindi bilang isang pinakamagaling na presidente, pinakamatapang na presidente, ganito, ganyan. Hindi. Gusto ko na makilala ako bilang isang presidente na ginawa ang lahat ng kanyang makakaya, isinakripisyo ang buhay niya para sa bayang Pilipinas. Bayani. Si Bongbong, pag tinanong mo, di ba tinanong mo si Claire Castro kung paano niya i-position si Bongbong sa tao? Siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamabait, na palago niya yung ekonomiya, na ubos niya yung droga, na niya yung ganito, yung ganyan, siya yung ganito, yung ganyan, hindi magnanakaw, hindi ganito, lahat puros magaganda. Alam mo yung mga tao na ganyan? Yung mga tao na putang ina, ibinibenta nila ng sobra-sobra yung sarili nila. Alam mo yung mga tao na yan, basura yan, mga bulok, mga inutil yan, mga hindot yan. Mga mababaho pa yan sa alipunga. Kasi tingnan mo. Pagka meron ako Mercedes-Benz, kapag meron ako Mercedes-Benz, ibibenta ko pa ba siya sa'yo? Kailangan ko pa ba siyang ipagmalaki sa'yo? Kailangan ko pa ba siyang sabihin na ganito yan, ganito yan, ganito yan, ganito yan? Hindi. Kasi nga, alam mo, Mercedes-Benz na yan. High-end yan. Top of the line yan.
Yun lang sasabihin ko sa'yo. Ito, Mercedes-Benz na to, top of the line to, BMW, top of the line to, Lamborghini to, performance to, ito, Lexus, ito, ganyan. Kapag ka meron ka ng brand, hindi ka na kailangan pang ibenta. Pero makikita mo si Bongbong Marcos, di ba? Alam mo kung ano si Bongbong Marcos? Sorry ha, doon sa may mga China na, na sasakyan ha. Pero kasi, hindi pa naman pulido yung gawa ng mga China ng mga sasakyan. Mga madali pa talagang masira. So para siyang isang China na sasakyan na sirain na hindi mo kayang i-compare sa mga European na mga sasakyan sa ngayon. Kasi ang Chinese brand palakas na ng palakas, pagaling na ng pagaling, nagko-compete na sila internationally sa mga brands na matatagal na, lalong-lalo na yung mga European brands. Talagang umaano na sila, umuusbong na sila. So, let's just have a comparison. Kasi kapag ka ang China, 'di ba? Alam ng tao gawan China eh. Gawan China 'to. 'Di ba? Syempre pag gawan China, wait, gawan China 'yan, pero meron 'yan ganito. Putsang ina, may sarili siyang buwan at araw. Tapos yung speedometer niya, putsang inang 'yan, umiikot 5 ulit. Hindi ba yung mga ganon, yung gulong niyan hindi napaplatan kahit pasabugan mo ng nuclear missile. Kahit yung ilalim niya hindi binabahayan kahit ilagay mo yan, pwede kang mag-drive papunta doon sa barko ng Titanic. Para lang, alam mo yun, yung i-oversell mo siya para bilhin siya. Samantalang pagka BMW, pumunta ka ng mga BMW, walang salesperson na sasalubong sa'yo. Pumunta ka dyan sa may RSA, dyan sa may Libis, yung bentahan ng mga sports car ng BMW. Pumunta ka doon, walang sasalubong sa'yo. Ikaw yung, nandoon yung mga sasakyan sa showroom. Tapos pupuntahan mo yung sasakyan, itsura pa lang, mamamangha ka na. Tapos meron siyang papel na ganun, nandoon yung features niya. Hindi yan i-explain sa'yo. Ikaw ang magpupunta ka ron, ang galing pala nito. Tapos kapag binili mo siya, dun mo na ngayon malalaman kung ano yung nabili mo. Ganito pala siya kaganda. Pag nasakyan mo na siya, oh shit, ang ganda, ayaw ko na buwaba rito. Gusto ko dito na ako matulog. Alam mo yung ganun. Si Pangulong Duterte is like a European car na hindi mo na kailangang ibenta kasi pag sinakyan mo siya, pag pinaandar mo siya, malalaman mo kagad na napakaganda nung napakaganda nung engineering niya. Putang ina itong si Bongbong na kailangan mo pang ibenta ipangalandakan sa tao na ganito. At the end of the day, anong nakuha mong sasakyan? Di ba? Naintindihan niyo yung analogy natin. Ano ang nakuha mong sasakyan dahil doon sa pagbibenta sa iyo ng napakagaling na sales? Ang isang bagay, hindi mo na kailangang ibenta kung kilalang-kilala na siya. Pero ang isang bagay na basura, putang ina, kailangan mo ng napakagaling na sales agent para lang maibenta yung sasakyan na yan. At alam mo kung sino ang sales agent ni Bongbong? Ng bulok na sasakyan ni Bongbong? Si Claire Castro. Yan. Si Claire Castro ang bulok na ang taga pagpabango ng bulok. Sasabihin niya ganito, ganyan. Pero tingnan mo, ilang buwan lang sira na yan. Di ba sasabihin nila 5 years, 10 years yung warranty niyan. Tapos pag magki-claim ka ng warranty, ang hirap. Magaling lang mga yan. Parang kampanya lang yan eh. Magaling lang mangako, magaling. Pero pag nabili mo na yung binili mo na sila, dinrive mo na, putang ina, ba't may mali? Bakit patagilid andar nito? Ba't ganun? Putang ina, apak ako ng apak. Kailangan ko munang 6 na beses apakan yung preno bago huminto. Tapos pag ibabalik mo sa kanila, ang dami na nilang dahilan yan. Hindi, binili mo na yan eh. Natin yan, pagawa natin, scan natin. Pag in-scan mo, putang ina, hindi, ganun talaga siya. Hindi ba pinaliwanag sa'yo ng sales agent yan? Ganun ang liderato ni Bongbong Marcos. Kailangan mo ng Claire Castro na magsabi ng ganito, ganyan. Maganda, pangit, pangit ang mga Duterte, maganda siya, magapogi si Marcos. Hanggang ganun, gagawin niya lahat yan para itong si Bongbong, maibenta niya. Pero sa totoo lang, bulok yung nabili natin. Ngayon, mabalik tayo dun sa Facebook. Yung Facebook natin, yan ang ginagamit natin. Yan ang vessel natin para mailabas sa taong bayan, sa lahat ng mga botante at mga magiging botante pa lang sa Pilipinas na putsang na hindi tayo dapat nagpapabudol. So, kailangan natin sama-sama tayo. Kailangan hindi tayo nag-aaway-away. Kailangan talagang solido ang ating samahan. Walang labis, walang kulang. Kailangan the more we are na nagkakaisa, mas malakas ang boses natin. Huwag tayo mag-away-away. Yung mga vloggers dyan, huwag na tayo mag-away-away.
wag na tayong masyadong chismisan ng chismisan kasi hindi tayo ang main character dito. Hindi tayo ang bida rito. Tayo ay ginagamit lang ng Panginoon at ginagamit ng pagkakataon. Sumikat tayo ng bahagya sa social media. Gamitin natin yung ating impluensya para para ikalat ang lahat ng mga kababuyan ng gobyerno na to at i-counter itong putangin ng media na ito. So mag-follow kayo dyan sa Boss Dada 2.0. Mag-follow din kayo doon sa Facebook natin na bago. Sinishare ko na yan doon sa ating original. Yung ating original na Facebook, gumagana pa naman. Kaya lang, limitado na. Hindi na siya ino-offer ni Facebook. Kasi ang bilis ng angat nun eh. Ang ginawa ni Facebook, nilagay niya siya sa dulo. Oo, nilagay ni Meta siya sa dulo. Ano yun na? Verified account siya na. Nilagay siya sa dulo. So ngayon, hindi na siya lumalabas sa mga feed ninyo. Kailangan pupuntahan nyo siya lagi. Tapos i-share nyo ng i-share. Kayo na, humihingi ako ng tulong sa inyo. Napuntahan yung channel ko. Itong YouTube natin, yung dalawang YouTube natin para i-share yung videos. Yung Facebook natin para i-share yung mga upload videos, status. Lahat ng mga pinopost natin yan, i-reshare ninyo para tuloy-tuloy yung paglakas natin. Kasi nga, nasa kanila ang kapangyarihan eh. Sila ang may-ari ng Facebook. So ang gagawin nila, kukunin yung account mo, lalagyan ng violation, tapos ilalagay sa dulo. So instead, tayo yung ino-offer sa mga tao dahil marami tayong followers, hindi tayo lalabas sa wall ng mga followers natin. So kailangan para lumabas tayo sa wall ng iba at sa wall ng mga followers, kailangan i-share nyo i-share yung video at saka yung mga post uploads. Okay? Tulungan tayo. Ngayon, yung sinasabi ko kanina na knowledge na nalaman ko sa Facebook, kailangan ganito gawin ninyo. 'Di ba marami mga pictures na kumakalat, pictures. Ang gagawin, yung mga pictures na yan, peke. Yung pictures na yan, pag pinost mo, kahit yung caption mo naman nagtatanong, may question mark yung caption mo, putang ina, i-ano nila yon, i-flag nila yon, i-take down nila yung page mo. Kasi nadali ako doon sa isang post ni Raffy Tulfo, yung mga Duterte daw ang may kasalanan ng lahat ng mga problema ng bayan ngayon. I know na hindi tama yun. It was fake. Alam ko yun. Pero ang ginawa ko, pinost ko yun, tapos yung caption ko doon nagtatanong. Sabi ko, totoo bang sinabi to ni Raffy Tulfo? Totoo bang kasi nung nakaraan na nagkaroon ng hearing si Raffy Tulfo kaya nagkaroon ng pressure sa Meta. So ngayon, yung picture na yun na ginamit ko, doon sila nagbase na fake daw yung picture na yun. Therefore, kailangan daw, nagkaroon ng violation yung ating page, kailangan daw mate-take down siya. Putang ina niyan. Ang caption nung pagkakalagay ko doon, totoo ba ito? Hindi ba? So you're asking a question. Yes, nandoon yung picture na yun, but you're asking questions. So dapat parehas nilang tinitingnan yun. Yung laman noong mismong post, hindi ko naman sinabi doon na ito ang sinabi ni Erwin ni Raffy Tulfo. Mga hayop talaga kayo. Wala namang ganun. Ang nilagay naman natin doon, totoo ba ito? We're asking confirmation kung totoo ba yung picture na yun. Pero kita mo, nagkaroon ng violation. So, I suggest mga bossing, pag may mga nakita kayong mga pictures, wag nyo nang i-post. Ang maganda, i-ano nyo na lang, either edit nyo yung photo na may question mark para at least kasi AI lang nag-ano niyan ang nagche-check niyan, or kung hindi man, wag na kayong mag-post ng picture, status na lang. Halimbawa, may narinig kayo, sinabi ni Claire Castro, status na lang ilagay nyo. Status na lang, hindi nyo kailangan yung visual aid na yon, yung picture na yon para yung words na nilagay nyo doon basahin. Tsagain na lang natin kasi bait talaga 'yan. Gagawa sila ng sandamukal na mga fake na mga pictures, tapos itatag 'yon, ilalagay 'yon sa system ng Meta, sasabihin na these pictures, these images are fake. The moment that you use it, kahit na yung caption mo maayos, yung caption mo hindi naman sinasabing totoo 'yon, maniwala kayo. Unless hindi mo lalagyan yun ng X na gano'n, yung picture na yon, ifa-flag yung mga account ninyo. Kaya ingat-ingat kayo mga kababayan ko, ha? Ingat-ingat. Kailangan anuhin natin. At nako po, ito na nga, syempre magsimula na tayo dahil mahaba-haba itong isang video na nakalap natin. Dahil, di ba, mainit naman, hindi binabalita ng mainstream media. Masyado itong issue na ito, yung text messages na natanggap. Alam ko naman na nabasa nyo na ito, pero for me, gusto ko pa din na marinig ninyo ito at paulit-ulit nating pag-usapan ito. Matindi ito mga bossing. Kailangan nating gawin ito
Dahil alam nyo naman na maraming mga ano ngayon, maraming mga balimbing ngayon. Oo, na mga bumabali-baliktad. Bago yan, gusto kong panoorin ninyo itong isang balimbing na ito. O, tingnan ninyo ha. O, wait lang. Asa na ba? Ito, pakinggan nyo tong balimbing. The one and only Inday Sara. I just congratulated her. Napansin nyo si Sharon Cuneta dyan. Oh, si Sharon Cuneta, kung titingnan mo dyan, balyena pa siya. Para pa siyang super Perry na sinasakyan. Sakay na. Oh, ayan, noong si Inday Sara, sobrang lakas pa nila. Nung si Pangulong Duterte, sobrang lakas pa nila. Sabi ko nga sa inyo, konektado to doon sa sinasabi ko kanina. Doon sa sinasabi ko kaninang dalawang sasakyan na ibinebenta, yung bulok na ibinebenta, na ang nag-aalok si Claire Castro versus yung isang sasakyan na premyado na hindi masyadong inaalok. Pero tingnan nyo, dahil nga siya yung premyado, siya yung gustong sakyan. Gusto siyang sakyan. Sumakay pa to. Nung sinakyan nga nito yung sasakyan ng mga Duterte na flat sa bigat niya eh. Oh, pero kita mo, pag nakita mo siya diyan, mukha pa siyang hugis bilog. Oo, parang pag dinrawing mo siya mabilis lang. Isang maliit na bilog, isang malaking bilog, lagyan mo ng mga kamay, paa, siya na yun. Nung malakas ang mga Duterte, nung bago ang mga sasakyan ng mga Duterte, putang ina, sakay ng sakay yan. Epal ng epal yan. Laos na kasi yan eh. Oo, yan tao na yan, wala nang pelikula, wala nang mga concert, kumbaga. O ang pinagkakakitaan na lang nila siguro royalty at saka yung mga negosyo nila, pero ito mga to sa mga patay gutom sa sa limelight. O kaya nung malakas ang mga Duterte, sip-sip sa mga Duterte, tapos ngayon sasabihin niya kay Presidente Bongbong Marcos na you've made the wrong decision. Oo, ang tamang desisyon sana si Kiko ang ginawa mong vice president. Alam mo, sa totoo lang, mali talaga eh. Oo, alam mo, Sharon Cuneta, kung noon nakausap mo si Bongbong Marcos na kinuha niya si Kiko Pangilinan na gawing vice president, siguro Sharon, may nagawa kang mabuti sa bayan. Bakit hindi sana nanalo si Bongbong? Hindi mananalo talaga si Bongbong eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, tinalo nga ni Leni Robredo yan. Tanga-tanga yan. Oh, si Leni Robredo, hindi nga kilala eh. Putsang ina, buong buhay niya, hindi nga siya lumabas sa buong buhay niya bago siya naging asawa ni sino ba yun? Yung Jesse Robredo, hindi nga kilala yung babae na yan. Hindi nga rin daw kilala yan na litigator eh. Tapos balita ko, ilang beses daw bumagsak sa bar exams yan eh. So, mantakin mo, isang tao na mahina ang nilalang, tinalo pa si Bongbong. Alam mo kung bakit? Kasi basang-basa na yung basura yung mga Marcos na yan eh. Until binudol nila si Inday Sara, and the reason they win because of Inday Sara. And yan din yung sinasabi mo nun. Nung ikaw ay sumisip-sip sa mga Duterte, yan din ang sinasabi mo. Tapos ngayon biglang nagbago na. Oh, sabi ko nga sa inyo, ang taba ni Sharon dito, mahal niya pa yung mga Duterte. Eh nagpapayat siya. Pucha, pati yung prinsipyo niya pumayat, pati yung konsensya niya nawala. Nasunog, pati yung utak niya naging tanga na siya. Oo, sabi nga nila masyado mong sinasabi or nagiging advocate ka ng right choice. Gago ka ba? Ang popogi na ng mga jowa mo noon, Richard Gomez, Robin Padilla, at saka sino pa ba isa? Richard Gomez, Robin Padilla, si Gabby Concepcion. Ang popogi na noon, tas nauwi ka sa unggoy. Nauwi ka sa aso, mukhang aso. Putang inang yan. Walang hiya. Oh, so doon, ibig sabihin nun, Sharon, mahina ka pagdating sa choices in life. Oo, nabuntis ka nga ng iba eh. Tapos, nagkaroon ka ng asawa, tinan mo yung mga anak mong gulo-gulo ngayon. Tatlo yata yung anak niya, may lalaki. Buti na lang yung lalaki, hindi nila masyadong pinakikita. Pero yung dalawa, Diyos ko po, ang gugulo ng utak. Yung isa yung nasa Amerika yata yun, gulong-gulo sa gender niya. Hindi niya alam kung ano ba talaga siya, girl, boy, bakla, tomboy. Hindi niya alam. Basta, isa siyang bagay, para siyang lapis. Wala siyang kasarian, parang ganun. Yung isa naman, yung mukhang kamoting kahoy na anak niya, putsang ina, sabi ko, kamoting kahoy, gago ka talaga. Tarantado. Nagalit na naman sila sa'yo. Pero yung anak nga niya na mukhang kamoting kahoy na pinaglihi sa mangga, kita mo, ayaw din kay Bongbong Marcos. Putsang inang yan kung ano-anong mga ginagawa sa social media.
Wala, magulo pamilya nyo. Magulo kayo. Ayusin nyo muna yung pamilya nyo, mga relasyon nyo sa pamilya nyo bago kayo makialam sa politika, mga hudas kayo. Congratulated her because napakaganda ng Davao. From the moment I arrived, sabi ko malinis na ito noon, maganda na. Bakit parang mas maganda? We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. So matagal na daw sila magkaibigan. Ganda raw sa Davao, ganito, ganyan. Yung pagka maganda sa sakyan mo, yan yung sinasabi ko eh. Pag maganda sa sakyan mo, lahat gustong sumakay. Lahat gustong sumakay. Kita mo ngayon, yung sasakyan ni Bongbong, hindi ba? Pa-retire na yung sasakyan na to, nagpalit ng sasakyan. Putang ina yung sasakyan ni Bongbong, substandard. Substandard, putang ina parang gawa sa kahoy eh. Madaling masira. Tingnan mo, walang sumasakay, si Sharon lang. Pinasasakay na nila si Sharon kasi nga, putang ina, pumayat na eh. Hindi niya na masisira yung mga spring nung coils ng mga sasakyan. So gumagamit na sila ng mga tao, personalities para mapabango yung kanilang mga tawag dito, mapabango yung kanilang image, mapaganda yung kanilang mga tawag diyan, mapaganda yung kanilang mga itsura. Kailangan nilang gumamit ng kung sino-sino ng tao, mga bossing. Kita nyo naman, di ba, kay Pangulong Duterte, sila mismo yung sumasakay, hindi naman humihingi ang mga Duterte na pagandahin yung mga pangalan nila or yung image nila, pero the people are speaking for them. Sabi nga, let your work tell the story. Itong mga Bongbong, kailangan pa nila magbayad ng mga sandamukal na mga kung sino-sino para pabanguhin lang yung mga pangalan nila kasi nga mabantot sila. Kailangan pa nila ng mga sales agents na babayaran na mga madadaldal, mga sales agent para ibenta yung kanilang sasakyan versus kay Pangulong Duterte, sasakyan lang yan, hindi mo na kailangang ibenta yan. It will sell itself, sabi nga. Di ba? I call her in the mayor and she calls me. It's so cute, so sweet. Ate siya. Thank you very much. Tayo na nakakadiri, no? Nakita mo yung ano niya doon? It's so cute, so sweet. Kinikilig-kilig pa, Alam mo kung ba't daw siya nagalit sa mga Duterte? Kasi tanong mo bakit siya nagalit sa mga Duterte? Kasi daw, yung kapatid niya, tumakbo na mayor diyan sa Pasay. Inendorso daw nila. Tapos, yung kalaban, inendorso din daw nila. So, dahil daw doon, galit na galit siya. Utang ina mo, politika lang pala. Ikaw na nagsabi, nakilala mo yung mga Duterte since the 80s hanggang ngayon. Tapos, dahil lang hindi ka napagbigyan, nagalit ka na. Putang ina, anong klaseng tao ka? Tarantadong tao ka, gagong tao ka. Na para sa pansarili nyong kapakanan, putang ina, tatablahin nyo yung mga kaibigan nyo. Paano kung kaibigan din nila yung isa? Hindi ba natatandaan ninyo nung 2016? Nung 2016, tingnan mo, sino ang running mate ni Pangulong Duterte? Ang running mate niya, si Cayetano. Pero ang sabi niya, I will endorse 2 vice presidents. I will endorse 2 vice president. I will endorse Cayetano and I will also endorse Bongbong Marcos. I will also endorse Bongbong Marcos. So, dalawa rin yung inendorso niya nun. Nagalit si Cayetano? Nakita mo ba nag-iinarte si Cayetano ng ganyan? Kumampi siya kay Bongbong ngayon? Di ba hindi? Nagalit ba si Bongbong Marcos nung inendorso silang dalawa? Hindi. Bakit? Kasi sikat na sikat si Pangulong Duterte noon at malaking tulong para sa kanya na inendorso siya ni Pangulong Marcos. Kaya nga siya nag-number 2 sa vice presidency. Hindi nga lang niya talaga tinalo si Lenny. Kasi talagang alam naman ng tao na magnanakaw yan si Bongbong. Nakumbinsi lang naman yung tao na bigyan ng pagkakataon nitong si Bongbong, baka sakaling natuto na siya sa aral ng kasaysayan, ayaw niya mangyari sa kanya yung nangyari sa tatay niya, kaya tinulungan ulit siya ng mga Duterte para manalo ngayon. Pero sasabihin na naman nila, kita nyo, inendorso pala siya ni Duterte noon, ba't hindi siya nanalo? So ibig sabihin, walang DDS, mga gago. Nung inendorso siya ni Pangulong Duterte noon, pang number 4 si Pangulong Duterte bilang presidente. Noong 2016 yun, tumatakbo si Pangulong Duterte na presidente. Ang pinakasikat noon, si Mar Rojas at saka si Mar Rojas, si Binay at saka yan si Grace po. Pang-apat si Pangulong Duterte noon, pang-5 si Miriam Defensor Santiago.
Yun yung ranking noon, nasa dulo si Pangulong Duterte nung ini-endorso niya yan, hindi pa siya kilala ng tao. Pero nung naging presidente si Pangulong Duterte, doon na siya lalong nakilala ng tao at ang saya-saya ng tao. Kaya nung inendorso ni Inday, si Bongbong, putang ina, buong tiwala ang tao na magtatrabaho ng matinuyang ulol na yan. Apparently, hindi nangyari yun. Oo, so sabihin nyo, tinan nyo, wala naman talagang DDS. Wala pang DDS, gago, noong 2016. Nagkaroon na lang ng DDS noong presidente na si Pangulong Duterte. May mga supporter na si Mayor Duterte noon. Pero hindi pa ganun kalakas. Noong naging presidente siya at head-on, kinalaban niya lahat ng mga sindikato sa Pilipinas, mas lumakas yung Duterte diehard supporter. Tangina nyo mga tanga kayo, baka mamaya kunin nyo na naman itong video na to tapos i-misquote nyo na naman. O kaya nga dahil sa magandang ginawa, tinan ninyo kung gaano kagaling ang mga Duterte. Sa magandang ginawa ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, hindi na sila nahirapan ibenta si Bongbong. Bakit? Kailangan na lang ni Bongbong si Inday para manalo. O, tama? Tama, hindi ganun 'yun. Sumakay na lang si Bongbong sa sa mga Duterte diehard supporter. Putsangin niyan, biglang nung nanalo, nagsatanas. Naging demonyo. Ayun ang problema natin, mga bossing. So kita nyo, ganito si Sharon Cuneta. Dahil lang yung kapatid niya, hindi na inendorso, tas inendorso din yung kalaban, tas natalo yung kapatid niya. Ang sama na ng loob niya. So ganitong klase ng pagkatao nitong mga hayop na ito. Itong mga walang kwentang to, ganyan ang mga pagkatao niyan. Madali yan silang magbago, mga balimbing yan. Diyan, sa bagay, sa politika kasi, wala kang permanenteng kaibigan at wala ka rin permanenteng kaaway. Yung kaibigan mo ngayon, kaaway mo na. Bukas, pag wala ka sa kapangyarihan, pero yung kaaway mo kahapon, maaring maging kaibigan mo na. Ganon mga bossing sa politika. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much for supporting Davao City, and thank you for making everybody happy. Nang gumaganyan-ganyan pa siya, tinan mo. 'Di ba? Gumaganyan-ganyan pa si Kumag. Utangin nang yan, tapos ngayon biglang naging naging Marcos loyalist na ang ulol. Anyways, balikan natin 'to. Balikan natin 'tong isang istorya na ito. Yung istorya ng yung istorya ng text messages. Kasi nga dahil nga lumalabas yung mga text messages na 'yan, hindi to masyadong pinipick up ng media. Kailangan nating paulit-ulitin na i-play ito for people to understand na yung impeachment ni VP Sara, wala nang kwenta talaga yan. Yung impeachment ni VP Sara, dapat hindi na yan siya mag-push through dahil mas malaki ang kasalanan ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas in terms of pagnanakaw. Nakakahiya, sabi nga ni Claire Castro, nakakahiya daw na maging anak ng isang most corrupt. Nakakahiya, Claire Castro, maging anak ng isang most corrupt. Na if you Google Marcos Sr., if you check the Guinness World Record, I mean Guinness World Record, kapag ang isang tao may nagawa siya sa buhay niya na siya pa lang ang nakakagawa, halimbawa, pinakamaraming nakaing hotdog, pinakamaraming lumabas na ebak, isang ire. Pinakamalakas na regla, parang tsunami, ganon. Kaya pinakamalinaw na mata na kahit nakadamit ka, nakikita niya yung loob, mga ganon. Yung mga extraordinary na nagagawa ng isang tao na hindi extraordinary, so hindi normal. Yung mga hindi normal na nagagawa ng isang tao na siya lang ang nakagawa, nandoon si Marcos Sr., yung tatay niya. Yung tatay niya ang pinakamaraming ninakaw na pera ng taong bayan sa history ng politika sa buong mundo. Putang ina, sa buong Guinness World Record, buong mundo. Nakilala ang Pilipinas dahil sa kademonyoan ng tatay niya. Tapos yung nanay, pinakamaraming sapatos, nasa world record din yan. Pinakamaraming sapatos na nilalang sa buong mundo. Kurakot din na issuehan din ng plunder din yan. Hindi nga lang nakulong kasi naawa si Pangulong Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte nung nasintensyahan yan. Sabi nga lang nila 80 anyos na, pabayaan nyo na. Pero tingnan niyo si Pangulong Duterte ipinadala sa ibang bansa nitong hayop na Bongbong na to, di ba? So ngayon, para maging anak ka niya, nakakadiri at nakakahiya talaga yan.
Ang problema, putsang ina, mas malala pala siya, mas malala pala si BBM. Mas walang konsensya, walang utang na loob, lahat wala. As in, wala. Itong taon na to, sabi ko nga sa inyo, ang iiyak lang dito mga 5 piraso kapag nawala sa mundo to. Baka lahat, buong Pilipinas magparty, baka buong taon magpay tayo ng tribute at nabawasan ng demonyo sa Pilipinas pag nawala yan. Hindi yan mawala na patayin mo, hindi ganoon Ibig sabihin, halimbawa, 'di ba, may sakit ngayon tapos maglaho parang bula. Baka nga magbunyi pa yung mga tao kaysa sa malungkot. Pero sana wag ka muna mawawala. Maganda yung sakit mo. Kung may sakit ka man, kailangan pagdusahan mo yan. Mas maganda yung unti-unti inuupos ka na, putang na kahit gaano karami yung pera na kinuha ninyo sa bayang Pilipinas, di umano. Di umano hindi natin sure kung totoo yun pero sa dami ng perang nakuha nila di umano, yung alam mo yung kahit bayaran mo si Satanas, hindi mo na siya hindi niya na tinatanggap yung bayad mo, yung inuunti-unti kanya kinakain yung karni mo, hindi ka na makalakad, tumatay ka na sa pagtulog. Yung hindi ka na nakakatulog dahil pag pumipikit ka, nakikita mo na yung mga mukha ng mga namatay sa flood control, mga pinatay ng mga magulang mo. Yun yung gusto nating talagang maranasan niya di ba? Ito pakinggan natin itong hindi nga lumalabas sa media, itong text message na to. Grabe. Grabe to. Yung impeachment ni VP dapat X na, dito na tayo mag-focus. Play natin to mga bossing. Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all happen? Well, Thursday yun Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila, ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. Ni Senator Lacson, na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging Paul Guy sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Adrian? Sabi ni, yun ang sabi niya, magiging Paul Guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. No, sorry, sir. So, he showed you the video of that. Ayun na, nako. So apparently, itong Bersamin, itong mga ini-involved dito sa kaso na to, turned out, kinabahan na sila kasi shit, mukhang let's say for example, bagman ito ni Bongbong Marcos. Tangina ako ilalaglag, taga-kolekta lang ako. Kasi it's sobrang imposible, mga bossing, na ang isang bagman ay magbibigay ng desisyon. Never. Never nang isang bagman magbibigay ng desisyon. Maybe yung bagman, meron siyang message from yung the most guilty dito sa party na ito. Pero hindi siya magbibigay ng desisyon. Kasi imposible na Yusek ka lang tapos magbibigay ka ng instruction sa isang sekretary. Malabo yun. Kahit konektado ka pa sa presidente, magbibigay ka lang ng order. Pero yung order na yun, definitely manggagaling sa presidente. Kita nyo gaano pa kabata tong Adrian Bersamin. Do you think gagawa ng ganitong klaseng krimen ito na i-involve niya yung presidente to get money? Imagine mo. Buti sana, kung katulad ka rin Saldi ko, nakukuha ka ng sandamukal na sandamakmak na mga pera, tapos itatakas mo, itatakbo mo sa ibang bansa. Hindi, dito ka titira. Dito ka titira sa Pilipinas, kukuha ka ng ganyang karaming pera sa kaba ng bayan, tapos dito ka titira sa Pilipinas, ginawa mo yung impyerno buhay mo. Itong mga to, tingnan mo, maaring sila yung bagman, binigay nila kay Pangulo, analysis lang to, hindi to totoo. Pera sila, kumuha ng pera, ibinigay nila sa Pangulo kasi nga, plausible deniability. Bakit ako makikipag-transact ng ako? Di mahihirapan ako mag-deny. So I will use someone
Yan nga, mga bagman, I will use yung bagman ko para kumolekta sa akin para pagdating ng kagipitan, wala ako dyan. Kayo ang nag-uusap, hindi ako. Di ba? Madali niyang i-deny. Di ba? Deniability. So ngayon, maniniwala ka na itong Bersamin na to, malaki ang kinita. Maaring pumorsyento siya. Pero kapurit lang yung kinita niya versus doon sa ibinigay niya sa amo niya, which is si Bongbong. Let's just assume na ganun yung sitwasyon. Kasi sobrang hirap paniwalaan ng isang tao, Adrian Bersamin, na hindi kilala. Na magpapanggap na tao siya ng presidente at siya ang bubudulin niya ang Department of Social Works and Highways, DPWH, para kumuha ng mga komisyon. Putang ina niya. Sobrang imposible nun. O lolokohin nyo ang lelang nyo or mga sarili nyo kapag naniwala kayo na ang leader ng sindikato isang Bersamin lang. And besides, itong ang Bersamin na to, sabi ko sa inyo, hindi pa to nakukulong eh. Kasi nga, pag ipinakulong nila itong Bersamin na ito, lalo silang mapapasama eh. Kasi tao nila yan eh. So, we'd rather i-ready lang natin sila dyan na sila yung mga sisihin natin dito, pero hindi talaga sila ang kumbaga para makaiwas tayo, pero hindi natin sila ididiin. Ipakukulong na agad ngayon, pakulong natin si Revilla, si Chis Escudero, ikulong natin yung mga kalaban natin sa Senado para maubos yung minority. Tapos, itong mga ito, wag. Kasi pag ito ang kinulong mo, puta magsasalita, ito maraming alam to eh. The reason why hindi pa nakakasuhan ng mga yan ngayon or pinapatawag ang mga yan ngayon, kasi nga, putsang ina ituturo nila yung taas eh. Ngayon, itong sila Bersamin, Adrian Bersamin, tunog sila, putang ina, ilalaglag tayo. So ngayon, before pa sila ilaglag, pumunta sila kay Libiste, pinakita nila yung text message exchange na yun. Text messages, pinakita nila. And kinonfirm yan ni Toby Chanko. Yung mga laman ng text messages na yan, kinonfirm yan ni Toby Chanko na tao ni Bongbong. Yan ngayon yung reason. Ngayon, nung kay Liviste na yan, pumunta si Liviste sa isang malaking tao at sinabi nung malaking tao na to, shit, malupit ito. Pag ito inilabas mo, sigurado ako matataranta sila dito. Ito na yun, yung text message na to. Kaya siya in-advise na pumunta sa ibang bansa. Pumunta ka sa ibang bansa. Siyempre, yung bata naman, kinabahan din. Bata pa yun. Kita mo naman, nagsushoot ka ng basketball, hindi nga alam kung paano maglaro ng basketballan yan eh. Ngayon, ito si Liviste, nag-apply siya ngayon ng mga travel permit para magpunta sa ibang bansa. Puta, inilabas yun. So parang ginamit yun para sirain yung pagkatao ni Libiste na tatakbo siya sa ibang bansa. Pero ang utos talaga sa kanya, umalis ka, tapos pag nandun ka, dun mo na ilabas. Kaya ang haba nung kanyang bakasyon, parang lumalabas 6 na buwan yun. Kasi nga, dun niya sana ilalabas. Putang ina niyan, sinira nila. Sabi nila, sumunod na nga yung bata, aalis na yung bata dahil napipressure na din. Putya, tinarantado nila. Di lumabas ngayon itong mga text messages na yan. Yan yung istorya niyan. Pero okay, maniwala sa akin Okay, maniwala sa akin. Kasi sino ba naman ako? Pero ganun yung narinig kong istorya niyan. Kaya lumabas itong mga text messages na ito. Bago pa man ilaglag itong mga bagman nila, nagpasa na sila ng mga conversation na bahala na ang mainstream media, bahala na ang Congress, bahala na ang ombudsman, whether paniniwalaan nila yan or hindi. Posted text. Hindi pa. Sabi niyo po Thursday you met him. Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange. Yes, Okay. tapos pinakita niya talaga. So he already showed you the text messages that Thursday. Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman, siguro may CCTV. Sabi niya, meron. Kayong dalawa lang po ito? Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po Congress. natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And Sabi niya, yes. Okay, Sabi positive. ko, kailangan, ipakita mo sa akin yon. Okay. Sabi niya, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tinio, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero 3 lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who was the other one?
Ah, yung yung isa kasama ni Congressman Levis. Tino. Atinya, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. At, So, it was you, Congressman Erice, Co, Tino, and Leviste. yeah, Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado So, na. actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. Opo. May vote na yung initial vote ng Tapos committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday, Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas. Dito na sa Rockwell. Rockwell na. Medyo very Umiikot public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So, sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard, Sa Macapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet? Nakikita nyo, kailangan nyo marinig tong istorya na to. How paano nila nakuha yung yung text message na yan. Kasi yun ang sasabihin nila, walang walang basis yan. Ganito, ganyan. Posible na, bigla nagkaroon ng ganyan. Hindi. Lumapit kay Leviste, yung mga tao, kasi nakita nila si Leviste lang talaga yung nakatutok doon sa iskandalo Yung ibang mga congressman, ibang mga senador, wala O ngayon, si Leviste naman, ipinakita na ito. Pero sabi ng mga pinagpakitaan ni Leviste, gawa ka ng affidavit para maipresenta natin to kasi baka mamaya sabihin nila gawa-gawa ito. So, syempre, sasabihin ni Leviste yun doon sa mga lumapit sa kanya, ayaw, wag. Kasi nga, kaya nga namin yan binigay sa'yo in full confidence. Kasi nga, ayaw namin na pag-initan kami. Pero nararamdaman namin, it's about to happen. Kumbaga, lang to insurance policy lang namin to na at least may mangyari man sa amin, nabigay na namin sa'yo. Kaya lang, sabi ni Leviste, hindi nga pa pwedeng ganun Kasi they will still ask how I got it. So, kailangan, maano natin to? Kailangan, na natin to gawin? Nag-back out ngayon itong sila Bersamin. So, hindi na natuloy na magkaroon ng affidavit and all. Kaya ito, inilalabas na lang nila Erice. Kasi sabi nila Erice po, hindi pwedeng hindi lumabas yan. Nakita ko naman na, depende na sa tao kung paniniwalaan ako o hindi. Pero hindi to gawa-gawa dahil nakita ko mismo, meron. So yun yung ipinaiintindi sa atin dito. Pinapaalam sa inyo paano nila nakuha yung mga mensahe na yun. Paano nangyari na nagkaroon ng biglang ganun ang Makabayan, si Ko at saka si Erice. Paano sila nagkaroon ng knowledge tungkol doon. Galing yun kay Leviste na nag-back out kalaunan dahil nga ayaw na noong whistleblower niya. That Sunday? Si Congressman Leviste. Only? Yes. And you were with? 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So, hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya at kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam
after all those meetings, and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? Are you using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Versamines. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, archbishop. Present niya ito, ang parang indifferent yung The Archbishop. archbishop. Really? So yun nangyari. Kaya Hindi Archbishop yun. Kilala ko kung sino. Hindi siya sa Archbishop lumapit. Lumapit siya sa isang malaking bilyonaryong dito sa Pilipinas na konektado rin dito sa mga nasa gobyerno. At sinabi niya nung nakita yan, oh shit, mabigat ito. And I'm sure they will tremble when they see this and something bad might happen to you. So I suggest you go abroad. If you think about it, if you still want to release it while you're abroad para hindi ka nila magalaw. Because if you're here, something's bad's gonna happen to you. So think about it. Mag-file ka umalis ka sa Pilipinas, pag-isipan mo, ilalabas mo ba o hindi. Pero maganda, kung ilalabas mo yan, dapat wala ka dito sa Pilipinas. Sobrang delikado niyan. So ginawa naman niya, kaya siya nag-file ng tawag dito ng flight o yung request sa Congress na aalis siya ng bayan for a long period of time. Inilabas ng mga tarantado dyan sa Congress. Yung application niya, di sabi, tinan mo, papasyal to, bla bla bla. Okay, sabi niya, ganun ba? Hindi na, putang ina, sige, laban-laban tayo. Ilabas ko ngayon. Yan na, inilabas niya na. Hindi ba, kailan lang yan? Birthday ni Pinoy, di ba? Kailan lang yun eh. So ibig sabihin, siya na-disappoint tong bata na to. Sumusunod naman sana siya, tsaka tinitingnan din niya, nga, delikado. Pero sige, ganun din naman. Tangina, di magka-leche-leche tayo lahat. parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao. Tingnan nyo, parehas, very powerful yung involved, delikado yan, maraming pera yung pinag-uusapan. Kahit gaano ka kayaman, hindi mo kayang protektahan sarili mo. Pucha, mini-missile ngayon yung mga sasakyan eh. Dito sa Pilipinas, alam mo yun, parehas na parehas, pero hindi yan pare. Ako na nagsasabi. Hindi ko na sasabihin ko sino. Tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. So yun yung... But did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe... narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including the... Kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay, actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Yes, sabi niya. Dahil nandun yung mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because We're talking about 61 million nung 2025. Magkano binayad nila kay Andrew E. nung 2022? 61 million, grabe. Sabi ko nga sa inyo, dapat pag-imbestigahan to si Andrew E. kung totoo yan. Kasi 61 million binayad nila dun sa tao. Tangina, saan galing yun? Saan galing yun? Naisose ba yun? Nailagay ba sa mga sose ng mga senador yan? Kaya naman pala ito si Ping Lacson, hindi pinoprotektahan niya ito si Bongbong kasi alyado sila eh. Mantakin mo yung pera sa flood control, napupunta pala sa kampanya. Hindi ba kinampanya ni Bongbong Marcos si Tito Soto, si Ping Lacson, at kung sino-sino pa yung sa mga alyansa? Ibig sabihin, yung perang ginagamit nila Tito Soto at saka nila Lacson doon sa kampanya nila noong nakaraan galing sa nakaw. Utang ina. Delikado yan. Dapat yan ang iniimbestigahan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Lacson tsaka Soto eh. Putang ina ninyo, lumalabas yung mga baho ninyo. Masyado kayong self-righteous, kaya pala panay ang protection nyo eh sa mga totoong magnanakaw sa flood control. Kaya pala kung sino-sino yung mga pinagkukulong, kaya pala tinitira nyo yung mga kasama nyo mga senador eh. Damay pala kayo dyan eh. Ay, kasi sabi ni Erice, tinanong niya si Chanco ang tawag dito, yung campaign manager nila nung panahon na yan, ng alyansa. O sabi nila, Chanco, totoo ba binayaran mo si Andrew 61 million? Oo, putang ina. So tama yung nandito sa text message.
na kinonfirm niyan. So, ibig sabihin, kung napunta kay Andrew A. galing sa flood control project, di ibig sabihin, yung ginagamit sa kampanya na yan, galing sa flood control project, di ba? Oh, yan pa ngayon dapat na na imbestigahan pati ng COMELEC eh. I want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages doon po sa text And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. So, wag na lang siguro. So because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ho kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, he was the campaign manager of the Alyansa then, kung binayaran nila si Andrew Inang. So, Tapos, such tinanong ko, an totoo ba amount. na binigyan niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman. Sabi niya, totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw Yung mga kandidato ng nakaraang administrasyon ng administrasyon na to nung 2025 binigyan ng pera galing dito sa flood control. It was campaign manager si Toby Chanco and Toby Chanco confirmed it. Ibig sabihin legit. Legit yun na ang ginagamit ng alyansa according to this report or to this interview. Ang ginagamit ng alyansa noon flood control, nilulunod nila yung mga tao. Yung mga tao putang ina nangangamatay. Yung mga tao hayop na yan, talagang kahirapan ang inabot dahil dito sa mga ghost projects. Tapos ginagamit pambudol sa inyo mismo putang ina. Yung mga bumoto sa mga yan, putangin na nyo, nabaha kayo, kasalanan nyo yan, putangin na nyo, kaya kayo nababaha, putangin na yung ginamit para mabaha kayo, putangin na ginamit nila, tapos binoto nyo pa. Ito na yung, ginisa na kayo sa sarili nyong mantika, kayo pa yung nagsindi ng apoy. O hayop na yan. Oo. O hindi ba? Sige, sino dito ang bumoto sa alyansa? Kahit isang senador lang. Kay Lacson, kay Tito Soto. Ang inang yan, binaha ka? Yung bakit ka binabaha, yung very reason bakit ka binabaha, yung very reason ba't namatay yung mga kamag-anak ninyo sa sobrang ragasan ng tubig nung nakaraang bagyo, the very reason why, yun mismo yung binoto mo. So yung tao na nagnakaw sa'yo, yun mismo ang binoto mo. Yun mismo ang pumunta sa lamay mo at nagsabi na kawawa naman tong tao na to. Yun mismo yun. Putang ina, ganyang kademonyo, kasatanas yung mga politiko natin sa Pilipinas, nakakasuka. Sa kanya yung pera, basta siya lang nagtuturo kung kanino-kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng pera. I was gonna go there because maybe to some, it is quite normal. To others, it's not very normal. Kasi minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi of ko, the text totoo bang messages. ganitong amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawaran ko pa nga yan. Mukhang di na sabi sa akin. Ano naman si Toby? But, mabiro din yun. When you were saying about, so you believed it because of the context, what was included Yes. in the text messages. You said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. against Tinanong ko sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Parang gano'n. Okay. So, because I'm sure medyo naging concern din nyo yun sinagot ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk, sabi ko. I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata pa siya, sabi ko, baka he can recover his soul and his dignity. Sabi ko sa kanya, yun ang sabi niya. I agree, sabi naman niya, I agree, but syempre sila yun eh. Sabi gano'n. Saka, sabi sa akin
Leon, ang key dito, kung makikita niyan, yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Kaya nga I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Tino, nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also Actually, we're adding pressure to That's why. the Bersamins to come out That's and why. speak the truth. Diba? Yun ang sinasabi Kasi namin. yeah, I guess what I'm trying to point out here is, sinabi niyo Narinig ninyo yun. Let us convince this Bersamins to speak up kasi wala na kayong lusot dito. Forever nang yung pangalan nyo dito. And siguro sabi ko nga sa inyo, kung ang mga Duterte, si Inday Sara at lahat ng mga si Victor Rodriguez, kung sino-sino pa yung mga tinrider nila, kung kaya nilang tridorin yan at tinrider nila yung Bersamin na tsuhin mo, si ES Bersamin, kayang-kayang gawin sa'yo. So, wag mo nang hayaan na mag-antay ka pa because baka mamaya niyan, bala na yung pumunta sa'yo, a dead man cannot speak. Oh, ang patay na, hindi na kaya magsalita niyan. Kaya habang buhay ka pa, and I am telling you, nanganganib talaga ang buhay mo. Whether magsalita ka o hindi, mas nanganganib ang buhay mo kung hindi ka magsasalita. Kasi kung hindi ka magsasalita, ang dali kang patayin, wala ka namang statement pa eh. Pero kung magsalita ka na ngayon, tapos saka ka nila patayin, walang ibang sisisihin kundi sila. So I'd rather na magsalita na ako ngayon, I will face the consequence. Total, ginawa ko naman lahat yan, and at the end of the day, makakasuhan, mamamatay pa rin naman ako, ipapapatay pa rin naman ako ng mga yan. Might as well, makaamanos man lang ako. Maano ko man lang sila. Mailabas ko man lang yung mga baho nila. O, para dire-diretso natin, dire-diretso ang bakbakan natin. Kesa naman putangin na, sige, wag ka magsasalta, wag ka lalabas, hindi ka kakasuhan. O, sige, ikaw naman. Ano ka lang dyan, tago ka lang dyan. O, tapos binaril ka. Pinatay ka. O, wala na. O, ano na nangyari? Putangin na, nakalusot sila. Isang buhay ka lang. Mano ba naman yung patayin ka nila? Ang dami nilang pinatay sa napakarami nilang pinatay sa baha. Napakarami nilang pinatay sa corruption nila. Isang buhay ka lang naman. Mano ba naman? Walang loyalty. Sabi nga nila, there are no honor among thieves. Walang honor ang mga kawatan, magnanakaw at sindikato. Kahit sino. Walang kaibigan yan mga yan. Basta magnanakaw ka, sindikato ka, walang honor sa mga yan. So, halimbawa, ikaw, magkakasama kayo sa pagnanakaw, no? Tapos, putangin na, ninanakawan mo pa yung mga kasamahan mo sa pagnanakaw. Kaya ngayon yung masasabi na walang loyalty ang mga magnanakaw. And pagdating nung panahon na magkakagipitan, unang-una kang itutulak niyan. Dahil ikaw yung wala sa kapangyarihan. Kaya as early as now, hanggat may pagkakataon ka pa, lumabas ka na, magsalita ka na, dahil pagpatay ka na, kwento ka na lang. Kawawa ka. Tingnan mo nangyari kay Tingnan mo nangyari kay yung tumalon na DPWH Yusek, yung babae. Kita mo, nakapagsalita pa siya? Wala na. Yung Cabral files niya. Yung Cabral files na iniwan niya, tinatalakay ba? Hindi. Bakit? Kasi wala na siya para magpatunay na totoo yung mga yun. Ikaw, mayroon kang mga text messages na ipinakita. Anong patunay na totoo yan? Sino magpapatunay na totoo yan? Ikaw lang. Pag pinatay ka na, wala na. Wala na makakapagpatunay na totoo yan. Di ba? na po eh. Pero sila na lang pong hindi lumalabas. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. No. We didn't. Kung sinabi hindi naman kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na voluntarily bigay sa amin. And nothing, you were not given any were not copies. given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. Yeah, yun na nga. Saka public places, may mga CCTV na nandun Makikita kami. na. So, sinadya nyo din po yun. Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip Alright. ko na hindi pwedeng i-deny. Okay. We're At just... ang sinabi pa sa akin na there are more na hindi pinakita sa amin. We're gonna take a very short break. We'll continue our discussion with Caloocan City 2nd District Ayun, so napakatindi nun mga bossing. Napakatindi nun. Mga text messages. Hindi ba? Kaya nga sana, Bersamin, kung ako sa'yo, habang buhay ka pa, magano ka na, magsalita ka na. Because, nako po, kung hindi ka magsasalita, wala na.
Deads ka na. Oh, impeachment ni VP Sara. Oh, pag-usapan ay ano lang natin to, pakinggan natin tong sasabihin ni isang political analyst. Hindi na daw ito tutuloy at mukhang hindi, kung ma-impeach man siya diyan sa Kongreso, mukhang hindi ito magtatagumpay diyan sa Senado. Pakinggan natin to. Magandang ano to, magandang point. Ilan mang impeachment complaints ang ihain laban kay VP Sara? Kumbinsido ang isang political analyst na maaabsuelto ang vice-presidente. Ang pagkilos daw kasi ng Senado sa survival nakadepende. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye. Magdadalawang linggo na, buhat ng may maisampang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa na ikakalendaryo para maisama sa agenda of the day sa regular session ng Kamara. Tingin ng political analyst na si Froilan Calilong, maaring may kinalaman ito sa mga numero sa Senado. I think they're really looking at the numbers right now. And for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 15 ang nasa majority. 9 naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung susumahin, 16 na boto ang kailangan. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, maari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Sa ilalim po kasi ng ating batas, Yan nga yung sinasabi nating fake news ni ano eh. Yan yung sinasabi nating fake news ni tawag dito, fake news ni Ramon Tulfo. Yan yung fake news niya. Na ito daw ito daw sila mga senador di na makakaboto. Putang na tanga. Si Leila de Lima nga naging senador pa rin kahit nakakulong. technically retained yung kanyang seat unless may conviction na with finality o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a 2/3 vote. So in the short term, the Senate will remain intact. Naniniwala naman si Professor Calilong na uusad sa full impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. Pero kung sakaling umabot man anya ang botohan sa kung iko-convict o hindi ang VP, mas malamang na ma-acquit ito dahil hindi aabot sa 16 ang boboto para i-convict si Duterte. Yes, 2/3. Kailangan 2/3. Hindi pa pwedeng kasi ang lumalabas Siyam yung yung senador. Tapos 13, tama ba? 13. Yes, 13 yung kabila. So kailangan pa nila ng 3. Hindi nga natin alam kung yung 13 na yun boboto in favor sa impeachment ni Inday Sara. Tandaan ninyo, yung mga Villar, pa rin yan. Kahit papaano, alam ng mga Villar, syempre yung mga Villar, sarili lang nila iniintindi nila eh. Alam ng mga Villar na magiging presidente to balang araw. Oo, so mapoprotektahan pa rin kahit papaano yung kanilang interes sa negosyo. Ewan ko lang kung tatrabawin sila ni Inday. Pero sinasabi ko lang na na itong si Inday Sara, hindi yan hindi makakakuha ng 16 na boto diyan sa Senado. Pihado yan. Ang boboto lang diyan sigurado Ontiveros, Kiko, Bam, tapos si Soto. Si Lacson, puta maniwala kayo, hindi yan boboto sa impeachment. Malabo yan. Oo, tingnan niyo, baka yan lang magiging boto ng pro-impeachment diyan. Lahat yan, puros pumoposisyon na yan lahat. National man yan. Mantakin mo. Kapag ikaw, kasi yung mga congressman, pag pumirma sila sa impeachment ni VP Sara, okay lang. Oo, okay lang. Bakit? Kasi hindi naman yung sa mga distrito naman sa buong Pilipinas, hindi naman yan ilan lang naman yung boto na kailangan nila ng mga congressman para manalo. So hindi apektado yung kanilang politika, yung kanilang pagkapanalo sa mga eleksyon, hindi. Pero dito sa national, sa mga senador, pag ikaw pumirma ka, re-electionist ka, pumirma ka sa impeachment ni VP Sara, yari ka. Visayas, Mindanao, sigurado laglag ka. Hindi ka mananalo bilang isang senador kung nakadepende ka lang sa Luzon. And baka nga kalahati pa ng Luzon hindi bumoto sa iyo kapag binoto mong impeachment ni VP Sara. Yayariin ka talaga. Visayas, Mindanao, X ka na sa Luzon, 50% lang makukuha mo.
na suporta, putangin lang yan, hindi mo hahayaan na mamatay yung ano mo, yung karera mo sa politika kasi baka mamaya mangyari sa'yo yung nangyari kay Bong Revilla na nung wala na sa posisyon, bigla nilang ginagamit bilang scapegoat, di ba? Fall guy. Oh. So, sabi ko nga ako, hindi talaga ako natatakot dito eh. Maaaring pwede yan ma-impeach si Inday sa Congress, pero pagdating sa Senate, wala yan. Wala yan, para palapit na palapit. Imagine. March na. 2 weeks na yung impeachment niya sa Congress di pa tinatalakay. Kasi nag-ano rin sila eh. Even the congressmen, kabado rin sila. Even yung mga congressman, kabado rin sila. Ang laki ng Visayas at Mindanao. Yung mga actually ang hirap dyan, yung mga congressman sa Visayas at Mindanao. Tingnan mo, natalo na si Gwen Garcia sa Cebu, yung gobernador nila. Kasi nga, putang ina, tinabla niya si Inday. Putya, pagdating sa impeachment, yung Visayas at Mindanao, kung ikaw congressman ka na pipirma ka sa impeachment ni Inday, putya, masisira ka na yung mga congressman sa Visayas Mindanao, masisira ka, sasabihin na, tangina ka. Tangina nyo, binoto namin kayo para protektahan nyo yung interest namin, tapos putang ina, isang Bisaya, pinapa-impeach ninyo, kalahi natin yan. Putya, mas nakikinig kayo dun sa taga-norte na wala namang alam. Magagalit ang tao. Kaya yung mga congressman ngayon medyo hesitant na rin sila. Sabi ko nga sa inyo, maaring lumusot ito sa Congress, maaari, pero inevitable. Tapos na, it's a done deal already. Magiging presidente si Inday Sara sa 2028. Sa 2027, tapos na boxing. Maniwala kayo. Magugunitang noong unang bahagi ng 20th Congress, 19 ang bumoto para i-archive ang naunang impeachment sa VP. Kasama na rito ang karamihang nasa kasalukuyang mayorya ngayon, gaya ni na Majority Leader Mig Zubiri, Senators Loren Legarda, JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin at Rafi Tulfo, magkapatid na Mark at Camille Villar. I highly doubt it if they could still muster enough strength to actually file another impeachment complaint by next year. Kasi sa ngayon pa lang nararamdaman na ng ating mga kababayan, may impeachment fatigue na po tayo eh. Mawawala na ng traction yan because the president is already entering the lame duck phase of his presidency. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Ako, I don't want to be associated with the lame duck president. Kasi patapos na yan eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba sila Pangulong Duterte, nung papasok sila sa Malacanang, ang dami nila. Nung palabas na sila, ang konti na lang nila. Lalo pa kaya ito? Lalo pa kaya ito na alam nila na paglabas nito ni Bongbong, maliligo to ng sandamukal na kaso at mas masahol pa kaysa sa inabot ni Pangulong Duterte yung aabutin nito. Si Pangulong Duterte na walang ginawa sa bayang Pilipinas eh. Ganyan ang inabot. Si Bongbong pa kaya na walang ginawa kundi abusuhin ang mga Pilipino. Kaya ako ngayon, ayaw ko na ma-associate dyan. Si Sharon na lang. Bayaan mo, dalawa sila magsama. Pero wala nang gustong ma-associate sa isang presidente na laos na. Sa isang presidente na palubog na. Sa isang presidente na wala nang kwenta. Di ba? Kaya ayan. Asa naman si Kalilong na hindi hahantong ang administrasyon sa pananakot sa ilang nasa minorya na may kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal para himuking lumipat sa mayorya o bumoto para sa conviction kapalit ng pagbinbin ng kanilang kaso. Para sa agenda. Wala na yun. Hindi na yan. Maaring ngayon pa lang ginagawa na nila yan eh. Kasi chilling effect yung ginawa nila kay Senator Bong Revilla eh. And itong mga senador na, kaya nga ICC ginagamit nila eh. Kay Bongo, kay Bato, tapos yung kay Chis Escudero, Villanueva at saka kay Jinggoy ang ginagamit naman nila yung itong flood control scandal para ma-pressure itong mga ito na if ever ma-convince ang Congress na i-impeach si VP at mapunta rito manalo yung impeachment kay VP. Well, sorry kasi nga meron na tayong fatigue. Pagod na ang tao na isisi lahat kay Inday Sara. Kumbaga, alam na ng tao na ginagawang punching bag ng administrasyon na ito, ang mga Duterte. And pagod na ang tao sa ginagawang taktika ng administrasyon na ito para sirain ang mga Duterte. So, I'm pretty sure the people will, ang magiging ahente nitong sasakyan ng mga Duterte, taong bayan ang magsasabi na itong sasakyan na ito ang naging mabuti sa bayang Pilipinas at poprotektahan namin itong mga pamilya na ito para sa bayang Pilipinas. Mabuhay kayo, Banateros. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Follow po kayo sa lahat ng mga accounts natin, both Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, lahat i-follow ninyo. Mas marami pa tayong mga ganitong content in the future. Thank you very much.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa